Diyan lang talaga sila. Kasi, di ba, ang mga Duterte po, local lang yan eh. Hindi naman sila nagpa-participate sa national election. Local lang talaga ang mga DDS, no? Nagkaroon lang naman sila ng national election nung tumakbo yung tatay nila si Duterte, no? Na sinuportahan ng mga loyalista, mga Marcos loyalists at Marcos supporters. Yan ang dahilan kung bakit nahalal si Digong, no, bilang pangulo dahil yan sa mga Marcos loyalists and Marcos supporters, no? So, doon lang talaga. Pero sa totoo lang sa Davao lang talaga sila kilala. Hindi po sila kilala sa buong Pilipinas, no? Nakilala na lang sila nung naging pangulo na talaga si Duterte. Pero nung tumatakbo, hindi talaga sila kilala, guys, no? Kami nga taga Mindanao, no? Taga Mindanao kami, pero hindi namin kilala si Duterte. Sa totoo lang, taga Mindanao kami, hindi namin siya kilala. Bakit? Kasi nag-migrate po kami sa Manila eh. Nag-migrate kami 1979. So, hindi na namin kilala si Duterte. No? So, nung tumakbo po siya, no, tumakbo siya sa pagkapangulo noong 2016, tinatambal siya kay PBBM, ALDAB, Alyansang Duterte Bongbong, yun. So, nakikilala siya ng mga tao, lalo na siya ay pinupush, no, ni Ivy. At mismo si Digong pumunta sa Ilocos Norte, sa bahay ni Apo Lakay, at lumuhod sa mga Marcos. No? Lumuhod siya sa mga Marcos, sa mga loyalista, para makakuha ng suporta. Talagang guys, talagang nagmakaawa siya doon para makakuha siya ng suporta. At yun ang dahilan kung bakit siya sinuportahan ang mga Marcos loyalists at Marcos supporters at siya ay nanalo na presidente. Dahil po yan sa mga Marcos loyalists at Marcos supporters. Sa totoo lang po tayo dito. Walang sugar coating. No? Sa totoo lang. So ano pa? Yan. Kawawa naman sila, talagang walang tao. Magkakaawa naman yung mga DDS. Nakakaawa ang mga DDS. Ay, nakakaawa ang mga DDS. Nakakaawa ang mga DDS. Grabe. Nakakaawa ang mga DDS. Okay mga kaibigan, no? Punta na tayo sa susunod natin na topic. Yan. Naawa lang ako sa mga DDS. Walang ang konti-konti nila. Doon sila sa Camp Aguinaldo, guys eh. Sa may gusto nilang patalsikin ang kanilang panawagan, pababain daw si PBBM. Ang konti-konti nila, nakakaawa talaga. Wala na kasi talagang wala na talaga silang tao, no? Meron sila troll sa social media.
Dito sila bumabaha guys sa social media, troll, no? Kasi nga, laki ng bayad sa kanila eh. At ang China, nandiyan ang China, nagbabayad ng trolls, no? Para sa mga Duterte. Kasi gusto ng China, pababain na talaga si President Bongbong Marcos para wala na silang problema sa West Philippine Sea. Sila na ang magkahari sa West Philippine Sea. Ngayon kasi, problema ng China, si PBBM. Kasi si PBBM hindi sumusuko, hindi niya isinusuko ang Pilipinas, no, at ang West Philippine Sea. Pero kapag Duterte na kasi ang nakaupo, guys, province of China na tayo. Tapos yung West Philippine Sea, sa China na yan, no? So, tayo dito para na tayong tau-tauhan ang China. Yan po mga kaibigan, ang gagawin kapag si Sara Duterte ang naging Pangulo. Kaya ang China po ngayon ay nagbabayad para sa mga troll farm, para yung i-flag nila sa social media, no, na ipakita nila na maraming supporters ang mga Duterte. Pero ang katotohanan, troll farms lang yung mga yan, no? Yan. So, mga kaibigan, ito pa. So, gusto po nating i-reiterate mga kaibigan na sa pangunguna mismo ni PBBM na bulgar ang bulok na sistema sa flood control projects at hindi na mapigilan ang pag-arangkada ng ICI para tuldukan ang dekada ng umiiral na katiwalian. Ang proseso ng ICI ay simple at effective. Walang drama, walang mahabang talumpati, walang sigawan, walang teleserye. Ang gusto ni PBBM, aksyon agad, no? So, kung puro kwento at sarsuela sa Kongreso at Senado, walang maniniwala na makakamit ang katarungan. Si PBBM at ang ICI na kanyang binuo, hindi mahihilig sa muro-muro. Take note ha, yung ICI na binuo ni PBBM, hindi mahilig sa drama, hindi mahilig sa muro-muro. Nakatulad ng ginawa, no, ni Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon Committee nung siya pa ang chairman, no? So sa pangalawang araw pa lang ng ICI ay nakapagbalik na agad si Hernandez ng ninakaw niya, no? So imagine how much progress ICI can make in a week, much more in a month. Kung ililihis ang laban sa korupsyon na inilunsad ni PBBM, mananalo ang malalaking tiwali. Ang mga nagbabalak pigilan ang momentum ni PBBM. Natatakot na matumbok ang punot dulo ng malawakang korupsyon. Mga kaibigan, kaya nga meron ngayong yung nagbabadya mga kaibigan, yung grupo ni Chavit, tapos yung tatlong USEC daw ng DPWH at yung mga alam nila yung mga nasasangkot, no, mga kontraktor at iba-iba pa, at may mga politiko na nagtutulong-tulong, nagko-connive para pabagsakin si PBBM, mga kaibigan, no? Na pababagsakin talaga si PBBM para matigil itong pag-iimbestiga. Kasi mga kaibigan, lumalabas na yung kanilang mga baho, mga kaibigan, no? Lumalabas ang kanilang mga baho at talaga namang madami nang nadadamay, madami nang nakakalkal. Kaya gusto po nilang pigilan si PBBM. At isa lang po ang pwede nilang gawin, no, para mapigilan nila si PBBM. Stop lahat ng mga investigasyon ng ICI. Paano? Pag napatalsik nila si PBBM, pag napatanggal nila si PBBM sa pwesto, stop lahat ng investigasyon at tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na naman ang pagnanakaw. Yan po ngayon mga kaibigan ang gustong gawin nitong mga detractors na ito na gustong pababain sa pwesto ang ating Pangulo. Gusto po nilang itigil ng ating Pangulo ang investigasyon dahil sila po ay nakakalkal na po ang kanilang mga katiwalian. Yan po ang katotohanan. No? Norman Valencia, hindi nila mapapabagsak si PBBM sa gagawin nila. Sila ang babagsak sa gagawin nila.
correct, tama po kayo, mga Norman Valencia. Yan. And M. Norshil Zedna, praise PBBM. Yan. So ito pa mga kaibigan. Yan. Ito. Yan. So, ito guys, ito sino nga ba naman, no? Sino nga ba naman ang mag-aakala, no, na ito ang sasabihin ng ating Pangulo na sa kanyang State of the Nation address? Walang mag-aakala na sasabihin ng Pangulo ito, no? Itong mga salitang ito, mahiya naman kayo sa mga kababayan nating naaanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa niyo, na binulsa niyo lang ang pera. Guys, alam niyo ba kung sino dito ang alam niyo ba kung ano ibig sabihin ni PBBM dito? Guys, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo sa mga kababayan nating na anod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na nagmamana sa mga utang na ginawa ninyo, na binulsa ninyo lang ang pera. Guys, sino ba yung umutang ng malaki? Di ba yung Duterte administration na nag-iwan sa kanya ng 13 trillion na utang? Sino yung umutang ng malaki na hindi nagbabayad? Duterte administration. Nagbayad man kakapiranggot. Yung Pangulo natin, magkano na ang nabayad ng Pangulo natin? Nasa 3 trillion. 3 trillion na ang nabayad ng Pangulo natin. Pero halos hindi maramdaman dahil sa sobrang laki ng penalty, dahil ang laki ng utang ni Duterte. So mga kaibigan, naniniwala ako ng sinasabi dito ni PBBM na mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo, na binulsa nyo lang ang pera. Naniniwala ako guys, ang sinasabi niya dyan ay yung past administration, napakalaki ng utang at binulsa lang ang pera. Di ba? Dear Bautista, wala na kasing solid North advisor ni PBBM sa North si Chabet, hindi nakinig sa mga advice si Chabet. Tama po ba na contractor ni PBBM ang mga diskaya? Alam mo kasi guys, no? Yung sinasabi ni Chabet na contractor ang mga diskaya, tingnan mo anong panahon. Panahon ni Duterte. Diba? Wala naman si PBBM nun eh. Panahon ni Duterte yun. Tapos, anong sabi ni Sandro Marcos? Sorry, not in my district. Try again. I try harder. Anong sabi niya nun eh? Sandro, sorry, hindi yan sa distrito ko. Try harder. Sa ibang distrito. Sa ibang distrito daw. Kasi sinasabi ni Chabit meron daw mga diskaya eh. Pero anong sabi ni Sandro? Sorry, hindi yan sa ating distrito. Diba? At saka yung mga sinasabi din ni Chabit na may mga flood control projects na diskaya daw. Wala pa si PBBM no? Hindi siya ang Pangulo ng Pilipinas. Sino ba yung mga magmamando sa mga, sino ba yung mga nag-award? Diba? Yung, kung sino yung nasa DPWH, hindi naman kontrolado ni PBBM yun. Duterte yun. Yun lang po, no? Pag nakikinig po tayo sa mga tao na naninira sa ating Pangulo, itimbang-timbangin po natin at hanapin natin yung mga facts para hindi po tayo agad maniniwala. Kasi kapag maniniwala agad tayo without finding the facts, ay talagang mabubudol po talaga tayo, no? Yun po yun. So ano pa? The President also mentioned during his speech how
how during his inspection on the effects of Typhoon Krising, Dante, and Emong, he saw that many flood control projects were substandard and some even imagined. So mga kaibigan, eto, nagbunga ang ginagawa ni PBBM na tuwing pagkatapos ng bagyo, siya po ay talagang nag-iikot, no? Guys, hindi to ginagawa ni Duterte. I tell you the truth, hindi po ginagawa ni Duterte to. Si PBBM lang ang Pangulo ng Pilipinas na talagang grabe mga kaibigan. After the storm, pagkatapos ng typhoon, grabe mga kaibigan yung kanyang pag-inspeksyon, no? Nasa helicopter, tinitingnan niya lahat yan, ini-inspection niya lahat. At hindi pa siya nasasatisfy sa kanyang aerial inspection. Pumupunta pa talaga siya on the ground, nakasakay ng truck ng army. Diba? Kita nyo yan, mga kaibigan, ginagawa ng Pangulo natin. Walang Pangulo ng Pilipinas na gumawa niyan. Si PBBM lang. At dahil sa kanyang pag-i-scrutiny, no? Dahil sa kanyang pag-i-inspeksyon sa mga flood control pagkatapos ng bagyo, kita ni PBBM na yung area na to, yung flood control to, bakit ganyan ang itsura? Bakit parang walang nagawa? Tapos tiningnan niya ngayon yung mga papel, mga dokumento na pinapasa sa kanya, nakalagay. Ito, flood control completed. Ito, completed. Tiningnan niya ngayon, in-inspection niya. Pumunta siya, wala siyang kasamang sekretary, wala siyang kasamang iba, siya lang ang pumunta. Anong nakita niya? Ayun, substandard. May nakita siya na walang ginawa kahit day one. May nakita naman siya na may ginawa pero hindi tinapos. At merong iba talagang as in wala, ghost. Diyan mga kaibigan, nag-umpisa ng Pangulo natin ay talagang nanawagan, no? Nanawagan na isumbong sa Pangulo. Nagpagawa siya ng website, sumbong sa Pangulo para doon lahat ng mga flood control projects isumbong ng mga tao. At pagkatapos mga kaibigan, nagpagawa siya, no, ng ICI, ng Independent Commission para talagang tumutok sa investigasyon. Walang drama, walang mahabang speeches, walang satsat, talagang full investigation. At talagang ang aim ay panagutin ang lahat ng mga tiwaling opisyal. Yan po mga kaibigan. Yan ang hindi nagawa ni Duterte. During his time, hindi po nagawa yan ni Duterte. Pero alam ni Duterte, mga kaibigan, sa kanyang Talk to the People, sinabi niya na ang DPWH, ang ginagawa dyan, mga ghost project, sasabihin meron, pero wala naman pala. Alam ni Duterte, pero hindi niya inaksyonan. Yan ang matinding kasalanan ni Duterte. Alam niya, pero hindi niya inaksyonan, hindi niya tinuldukan. Bakit? Dahil nakikisali rin siya sa korupsyon. Dahil kumikita din siya sa korupsyon. Diba? Make sense, mga kababayan? Andito na naman yung bugok na DDS, no? May sinasabi na naman na bayad. Ang sabi ko nga, no? Nanawagan na ako kay PBBM nung 3 days ago. Nanawagan ako sa live ko. Sabi ko, mahal na Pangulo, pwede bang sahuran niyo na kami? Para at least, kapag kami pinagbintang na nabayaran, at least totoo. Hindi sasama ang loob mo kasi totoo, di ba? Kaya ngayon, mananawagan na naman ako ulit sa mahal na Pangulong BBM. Pwede po ba bayaran niyo na kami monthly? Kasi everyday naman ay ako ay nag-flex sa inyo at talaga namang supporter ako ng Marcos since yung tatay ninyo. Pwede po ba, PBBM, bayaran niyo na po ako? Para hindi po nakakasama ng loob na pag may nagbintang sa akin na, oy, bayaran ka. Totoo, bayaran nga ako. Eto, pakita ako sa iyo. 70K, di ba? Sana ganun. Sana magkatotoo na maging bayaran ako. Proud pa ako.
Bakit? Kasi ang tagal-tagal ko nang sumusuporta kay PBBM, ang tagal-tagal ko nang nagbablog sa kanya. Nising kong dulin, hindi niya ako binabayaran. Kaya, PCO, Presidential Communication Office, baka naman bigyan niyo ako ng allowance every month. Tatanggapin ko yan para naman maging totoo na bayaran ako. Diba? Please, bigyan niyo naman po ako ng bayad. PCO, PBBM, please, bayaran niyo na ako para maging totoo na ako'y bayaran. Para nang sa ganun, makabili ako ng gusto kong bilhin, no? Bili ako ng bagong cellphone. Sana kahit 50K a month o 30K a month, pwede na ako, no? Yan. Okay. Panawagan natin guys, ha? Panawagan natin kay PBBM. Please, PBBM, mahal ng Pangulong BBM, bayaran niyo na po ako monthly para magkatotoo na ako ay isang bayaran. Diba? Okay, tuloy natin mga kaibigan. Kaso yung Pangulo namin, kuripot Ilocano kasi, no? Kuripot. Okay, ito. Ito pa guys. Ang mas pinalawig na mga healthcare benefits, no? Mapapalawak pa. Yan, mga kaibigan, no? Mapapalawak pa, thank you sa mahal na Pangulo sa dagdag na pondo. Yan, mga kaibigan, ha? Bawas pangamba sa lahat ng mga karamdamang nag-aalinlang ang magpunta sa hospital. Sa dagdag na pondo ng PhilHealth, mas kakayanin ang pamahalaan na sandali, parang mali yata yung aking pagbasa. Mas kakayanin ng pamahalaan na tustusan ang pagpapagamot. Kaysa ilagay ang mga tiwali sa ghost projects, mas maganda ang ginawa ni PBBM na gamitin ang pondo para sa healthcare from savings to saving. Dagdag sa pondo sa PhilHealth mula sa savings ng gobyerno will help save more lives. Ipinabalik na po ni PBBM ang 60 billion. 60 billion ipinabalik ni PBBM sa PhilHealth. At ito po ay maganda dahil lalo pong magiging maganda ang serbisyo ng PhilHealth at matutustusan lalo ang zero balance billing na programa ng ating Pangulo. Di ba? Yan. So, maraming pong salamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Talaga pong siya ay mahal na mahal niya ang bayang Pilipinas at ang mga Pilipino. No? So, ano pa mga guys? No? Ano pa yung mga flex natin? Yan. Flex muna natin bago natin sige na nga, tintan tayo doon sa sa pangatlong topic, no? Itong ginawa po ng Vice President, no? Alam niyo ba mga kaibigan, kultong-kulto talaga ang ginawa ng Vice Presidente. Ano yung sinasabi ko? Kultong-kulto guys. Ano yun? Biruin mo, I can't imagine 100 cattle kakatayin sa Davao City para sa kanilang tiyan. 100 cattle, imagine. Guys, just imagine sa isang syudad, no? Just imagine magkakatay ka ng 10 baka, 10 cattle. Di ba mga kaibigan, masyado na yung bungacious, luxurious. Itong 100. At para saan daw itong 100 na cattle na kakatayin? Ito ay para daw sa sacrifice. Sacrifice daw. Para daw sa dating Pangulong Duterte.
Kultong-kulto ang dating, mga kaibigan. Kulto talaga. Ano bang religion nila? Mga kaibigan. Di ba? Nakakapangilabot, mga kaibigan. Ang ginawa ng Vice Presidente. Nakakapangilabot. Mga guys, ito, alam niyo ba mga kaibigan, ang ginawa ni VP Sara Duterte, ayan po yung sinasabi, no, na ipinagbabawal sa Biblia. Gluttony yan, mga kaibigan. Gluttony yan. Ito tingnan nyo What does the Bible say about gluttony? The Bible mentions gluttony as an excessive and indulgent consumption of food and drink. Yan in several passages, gluttony is condemned as a sinful behavior that goes against the principles of temperance and self-control. Proverbs 23:20-21 warns against overindulgence, stating, "Be not among drunkards or among gluttonous eaters of meat." Guys, additionally, the New Testament also touches on the idea of self-control in relation to eating habits. Philippians 3:19. Their end is destruction. Their God is their belly, and they glory in their shame with minds set on earthly things. Yes, mga kaibigan, this passage suggests that prioritizing physical desires, including indulging in excess food, can lead one away from spiritual and moral virtues. Mga kaibigan, magkakatay ka ng 100 cattle? My God, nakakapanindig balahibo. Nakakakilabot. Guys, in the Bible, kung babalikan natin yung mga sacrifice, no? Mga ginagawang pagsasacrifice ng mga priests, isa lang, tama na. Dito, 100 cattle for sacrifice para kay Duterte? Nakakapilang na nakakapangilabot, guys. Kulto. Kulto talaga si Sara. Kasalanan ang kanyang ginagawa. Habang marami sa mga Dabawenyo ay nasa squatter area, walang makain. Tapos in just one day, magkakatay sila ng 100 na baka. My God, kayang-kaya pala nilang magkatay ng 100 na baka in just one day. Pero yung mga kababayan nila na nagugutom, magmula pa nung nandyan sila sa Davao City, ay hindi nila natulungan. Pero ngayon in just one day, magkakatay sila 100 na baka. Kasalanan yan, guys. Kasalanan yan sa Diyos. Pinapakita nila dito yung kanilang lifestyle na napaka bongga. Kumbaga, yung display ng kanilang karangyaan, mga kaibigan, pinapakita nila in a form of pagkakatay ng 100 na cattle. My God, kulto talaga ang mga Duterte. Kulto. Kasalanan sa Diyos yan, mga kaibigan. Kasalanan yan sa Diyos ang kanilang ginagawa. Kasalanan yan. Grabe guys, diba? Grabe. Tingnan nyo kaya pala nila magkatay ng 100 na cattle in a day.
Samantalang marami silang kababayan na nagugutom. Nakita mo yun? Nakita mo yung ano, yung ibig kong sabihin. In a day, kaya mong magkatay ng 100 na cattle, pero hindi mo natutulungan yung mga kababayan mong nagugutom sa kanilang pang-araw-araw na maitawid nila yung kanilang kabuhayan. Pero in just a day, magkakatay ka ng 100,